Okay, so let's start na. Good morning po sa lahat, especially sa ating journalist na narito ngayon, si Miss Avon Ang from Alter Media. Pero bago po tayo magsimula, magpapakilala po muna kami isa-isa. Hi, I'm John Eric Andes. I'm Rachel Victorino po. Hi, I'm Don Angelo Tongo po. Okay, without any further ado, let's start this interview na. And my first question is, can you please introduce yourself po sa ating journalist ngayon? What is your occupation? What do you do? Hello, good morning. I'm Avon Ang from Alter Media National Coordinator of Network. Okay po. And my second question is po, have you ever experienced any negative feedback in the works and articles that you make? Definitely, number one, because the government uh, attacks the media, especially if it is critical reporting. So, uh, yun yung una. What did you feel Pangalawa, when you... Ay, sorry, okay po. syempre sa public, of course, meron din namang uh, syempre, disinformation ay sobrang na-entrench na doon sa culture, especially nung panahon ng election. So, may mga misinformed o victims din o affected ng disinformation. So, may ganun din. Pero, primarily, state forces naman yung may negative na notion, no, sa mga journalists. Okay po. What did you feel po nung nakita niyo po yung mga yon, mga negative ano po? Siyempre 'pag sinabi nating negative, lalo na kung galing sa gobyerno, siyempre may kaunting, chilling effect. Pero siyempre 'pag galing sa public, mas lalo kang interested to, itama din yung mga misinformation na nakuha nila. Okay po. So, my next question naman po is, ano po yung ginagawa or ginawa niyo nung nakatanggap po kayo ng mga negative feedback from the public? Kung siyempre sa public, number one, we always persuade naman. We try to explain hangga't maaari, no, tireless persuasion din sa part ng mga journalist para sabihin na hindi naman po kami yung kalaban niyo dito. Hindi kami kaaway ng publiko kundi tumutulong doon sa pagpapaliwanag ng mga nangyayari, mga importante sana ng mga issue na dapat maintindihan din ng publiko. Okay po. Okay po. Next question naman po. At the present moment, a lot of Filipinos don't trust the media and us journalists. How do you think we will survive despite the declining trust of the public to us po? Yung decline ng trust sa media, kailangan natin maintindihan saan muna nanggagaling. Dalawang bagay. Una, siyempre yung ginawa o ginagawa, no, na disinformation. Ever since naman, hindi lang nung panahon ng elections or nung last former administration, no. Ever since Spanish colonization, there is already disinformation, no. Pero kailangan maintindihan saan nanggagaling. So yung interests ng ruling clique or ruling system or basta yung mga gustong mag-exploit doon sa kakapusan ng mga mamamayan sa information, no. So dahil doon merong talagang notion na dahil sisiraan ka nung mga nasa ruling class. Pero pangalawa, yung distrust na sinasabi, no, yung kawalan ng tiwala ay sa ground actually ay iba, no. Medyo hindi naman totally, no, walang trust or kasi kapag pumunta ka sa ground, yung mga tao nakikinig pa rin sa balita, naniniwala pa rin sa journalists, no.
Pero pangalawa, doon karugtong ng pangalawa na yun, yung journalists din, mayroon din silang, hindi lang, yung media landscape pala, not the journalists. Yung media landscape, meaning yung corporate media, yung unethical practices na itinutulak ng ganitong conditions, yung kahirapan or even yung ganong system no, sa corporate ay nagtutulak ng mga unethical practices. For example, recently may documentary itong malaking network regarding sa nickel mining sa Palawan. Pero pag hinanap mo siya ngayon, wala na siya, tinake down siya. Kasi may corporate interest, 'di ba? Na nagtutulak para tanggalin yung mga ganong klaseng storya. Isang malaking network din na nag-report tungkol sa oil spill ng San Miguel Corporation, pero hindi nila babanggitin na oil spill ng San Miguel Corporation yung primary na mover nung langis na tumapon sa Manila Bay. So may ganong landscape din, no, na syempre political and economic landscape naman siya sa kabuuan, hindi naman hiwalay yung media doon, pero ito yung mga practices din na kailangang iwaksi ng media. Although syempre mahirap siya kasi yung mga journalists gusto naman nilang itaguyod yung katotohanan, gusto nilang i-report lahat-lahat yung closest version ng truth. Pero dahil sakop sila nung ganung klaseng conditions, so natutulak silang tanggapin na lang yun. So, meron ding kinakailangan na additional na mga paraan yung journalist. Paano masi-circumvent or matatapos, mawawakasan yung ganung klaseng mga conditions. Although long shot siya, pero malaki yung nagagawang distrust, no, nung ganong klaseng situation, conditions na ginagalawan ng mga journalists. Pero yun nga, babalikan ko, yung public, kapag at least sa experience namin sa alternative media, kapag nasa ground ka, dahil may pagkilala sila sa mga journalists, sa media practitioners, naniniwala sila, nakikinig sila ng balita, inaaral nila yung situation, basta tama yung information, tingin nila, nakukuha nila. Ito naman po yung last question, unless may follow-up questions pa po yung iba kong ka-group. Do you think the public should trust the media in order for it to work po? Oo naman. Yun naman yung end goal ng journalism eh. Yung maintindihan ng public. So, paano nila maiintindihan or paano tayo nakatulong sa pagkuha nila ng information at sa pagtanggap nila ng pag-process nila ng information na nakukuha nila kung wala silang tiwala sa media. So, kaya nga kailangan dalawahan din. Media literacy sa end ng, 'di ba, ng journalist, kailangan may part din na tinutulungan natin yung publiko how to deal with information. Ano ba paano ba dapat din ina-analyze yung mga information. At at the same time, yung public din, pwede na lang i-call out yung media. Mali yan. No? May karapatan silang sabihin kung kapos ba o may mali or may kailangan itama yung media. Syempre with tamang analysis din and dialogues with the public. Kasi para sa amin sa alternative media, hindi rin natatapos sa publication yung trabaho namin, no, ng mga journalists. Kasi dapat makakuha ka rin ng feedback, makita mo rin kung tinatanggap siya ng public. So yung distribution din nung information ay at some point, kailangan ina-analyze mo din kung paano siya tinanggap ng public. So, yun. Follow-up question lang po. Paano po ba yung pinaka-simple na way para malaman po ng public kung paano i-test po yung nalaman nilang news, kung totoo po ba yung ganun? Siyempre sa practice nila, di ba? Pero, alimbawa,
for the longest time, ito naging usap-usapan sa social media paggamit ng Philippine Area of Responsibility. May mga nagsasabi na hindi naman kailangan ng publiko malaman yan. Pero pag tinanong mo yung karamihan ng mga tao, dahil matagal nang ginagamit at ipinapaliwanag sa kanila ano yung halaga ng pag-alam sa ganung klaseng information. Alam naman nila kahit tanungin mo yung mga driver, mga sinasabing masa, no? Mga magsasaka, yung mga magsasaka laking tulong sa kanila pagka sinasabi nasa Philippine Area of Responsibility na. Ngayon, yun, sabihin tinatanggap ng mga tao yung information at naiintindihan nila yung information. So, kapag gumagawa sila ng paraan sa kanilang sarili, sa kanilang communities, para either gumawa ng aksyon to prevent, yun nga, for example, mga hazards, mga bagyo, para ma-prevent, may mga maaga nag-ani, etc. So, ibig sabihin tama yung information, nagtitiwala sila doon sa information na binibigay ng media, di ba? So, ganun din sa ibang mga usapin, oil price hikes, etc. Walang tigil. Yan, inflation. So, kung may ginagawa sila to address yung mga ganung issues, effective. Pero kung hindi, for example, itong mga policies ng government, kung hindi pa nila nagigets, ibig sabihin, may mas malaki pang responsibility yung mga journalists to dig deep doon sa mga issues na ito. At hindi lang basta surface level reporting. Last question na po, mula po sa isa naming groupmate, si Kurt Masangkay po. Ano po ang maipapayo nyo po sa aming mga student journalists na pinanghihinaan na ng loob dahil sa sinasabi po ng mga public? Hindi naman siguro kayo join nga ba kayo? Hindi naman siguro kayo mag-join kung naniniwala tayo naman. Or hindi tayo na-engage, no? Or hindi natin gustong mabago yung ganong situation. Pero, yung sa amin, sa alternative media, basic lang eh. Punta ka talaga sa communities. I mean, do real conversations, no? Hindi rin pwedeng parang natatapos na tayo pag na-publish na yung ginawa natin. Kailangan nakuha natin feedback mula doon sa communities. And then, natututo rin tayo how to deliver news effectively, how to deliver information and analysis. Importante kasi yung analysis eh. At ganoon din, kailangan mataas din yung capacity natin to analyze issues. So, hindi rin pwedeng parang natitigil lang din tayo sa kung ano yung nakuha nating information at hindi na tayo nagpapalalim. Wala na bang follow-up questions? So, I guess that's a wrap. Thank you so much po, Miss Avon Ang, for joining us today. Rendon. Pasensya na sa sobrang daming daming Ayos lang po. schedule, sorry. Ayos lang po, ayos lang po. Okay, 1, 2, 3. Isa pa po. Yan, thank you po. Thank you po, Miss. Maraming salamat. Thank you Even, po sa time. Thank you po sa time. Bye-bye. Bye po.